Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, ika-25 ng Marso sa taong 2015. Kaya't muli pong sumasayang papawid ang programang ito upang maghatid ng mga huling kaganapan sa mga paaralan sa buong sangay ng kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. At ako naman po si Jane Valderrama. Makakasama po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng palatuntunang DepEd Hour. Sa ating pong panel discussion ay panauhin natin sa ating talakayan ang ilan sa mga bagong kawanin ng tanggapang pansangay sa ilalim ng Rationalization Plan. Aalamin po natin sa kanila ang mga responsibilidad na nakaatang sa kanila at kung papaano sila nag-a-adjust sa kanilang bagong workplace. Sa ating teleturuan naman ay itatampok natin ang ika-4 at huling module sa asignaturang Filipino para sa Season 4. Sa module po ito ay makakasama natin bilang teacher presenter si Sinaida Gabriel ng Cabanatuan East Central School na tatalakay sa tamang paggamit ng na at ng. At para makapiling na natin ang ating mga piling panauhin ngayong gabi, tunghayan na po natin ang ulo ng mga balita. Dr. Roda Razon, itinalaga ng bagong tagapamanihalang pansangay ng DepEd Cabanatuan kahapon. Mga aplikante sa Principal 2, Head Teacher at Master Teacher sumailalim sa IT Skills Test at iba pang pagsusuri. Pantanghalang dula-dulaan na hango sa Florante at Laura idinaos sa San Josef National High School. Dalawang kalahok mula sa sangay ng Cabanatuan sumailalim sa NCBTS workshop. Mga campus journalist ng sangay ng Cabanatuan naghahanda na sa NSPC, panrehiyong pagsasanay dinaluhan. Qualifying test sa Camping National High School para sa STE, 200 mag-aaral nagpatala. At sa detalye po ng ating mga balita, itinalaga na sa tungkulin bilang ika-14 na tagapamanihalang pansangay ng DepEd Cabanatuan City si Dr. Roda Razon kahapon ng umaga. Isinagawa ang installation rites sa Alessandras Banquet Hall, Good Samaritan Compound, Cabanatuan City kahapon ng umaga sa harap ni outgoing OIC SDS na si Regional Director Rizalino Jose Rosales. Bago itinalagang tagapamanihalang pansangay ng DepEd Cabanatuan si SDS Razon, siya ay gumanap na Schools Division Superintendent ng Division of Science City of Muñoz. Matatandaang noong January 16 ay inilipat ang ika-13 tagapamanihala ng sangay na si Dr. May Eclar sa sangay ng lalawigan ng Tarlac na pansamantalang pinalitan ni Regional Director Rosales bilang officer in charge sa loob ng mahigit na 2 buwan. Sa kanyang acceptance message, pinasalamatan ni Superintendent Razon ang kanyang mga nakatrabaho sa sangay ng Science City of Muñoz, gayon din ang malugod na pagtanggap sa kanya ng DepEd Cabanatuan City. Idinagdag din niya na isang malaking karangalan na siya ay magkaroon ng pagkakataon upang pagsilbihan ang bayan na natutunan na niyang mahalin sapagkat dito niya ipinasang magpatayo ng tahanan. Kasama rin sa mga nagbigay ng mensahe ay sina Regional Director Rizalino Jose Rosales at Mayor Julio Cesar Vergara na ipinabot ang kani-kanilang pagsuporta sa bagong talagang tagapamanihala. Kabilang din sa mga sumaksi sa installation rites na tumagal ng halos 3 oras sina SDS May Eclar ng Tarlac Province, SDS Edgar Domingo ng Tarlac City, SDS Norma Esteban ng Meycauayan City, SDS Estrelita Cunana ng Gapan City at OIC SDS Catalina Paez ng Science City of Muñoz. Sa pagkakatalaga kay Dr. Razon bilang tagapamanihala ng sangay ng Cabanatuan, inaasahang matututukan na ng husto ang operations, management and governance ng sangay upang lalong mapagbuti ang serbisyo publiko ng DepEd Cabanatuan. Muling sumalang itong nakaraang linggo ang mga aplikante para sa Principal, Head Teacher at Master Teacher positions bunsod ng pagkakapromote ng ilang punong guro na sanhi ng full implementation ng Rationalization Plan. Sa pagkakapromote ng 6 na punong guro bilang mga bagong taga-Masid Pampurok,
Nabakante nila ang kanilang posisyon bilang tagapamasiwa o tagapangasiwa ng paaralan na nagbigay naman ng pagkakataon sa iba pang punong guro at ilang guro upang sumalang sa IT Skills Test, English Proficiency Test at iba pang pagsusuri. Ang mga evaluation schemes na ito ay ilan sa mga bagong polisiya sa ipinatutupad ngayon ng sangay ng kabanatuan alinsunod sa mga bagong patakarang itinatadhana ng Rationalization Plan. Ilan sa mga nabakanteng posisyon na kailangan tunan ay ang Principal 3 posisyon sa Lazaro Francisco Elementary School na hawak ni Dr. Mercy Cariaga, Principal 2 item sa San Josef Elementary School na hawak ni Dr. Eric Rodriguez, Principal 2 item sa Daan Sarili Integrated School na hawak ni Mrs. Edna Alvarez, Principal 2 item sa Mayapyap Elementary School na hawak ni Ginang Madelon Santos, Principal 2 position sa PG Crisostomo Elementary School na hawak ni Ginang Gemma Tan at Principal 2 item sa Camping Elementary School na hawak naman ni Ginang Julie de Guzman. Ilang head teacher at master teacher items din ang pupunan na nakadeploy ang item sa iba't ibang panig ng sangay. Inaasahang sa pagkakatalaga sa bagong tagapamanihalang pansangay ay mapapabilis ang designation ng mga mapapalad na aplikante sa mga bakanteng posisyon. Samantala, bilang bahagi po ng Aralin sa Filipino 8, idinaos sa San Josef National High School ang isang paligsahan ng pagtatanghal na dula-dulaan tungkol sa Florante at Laura na itong Marso 19 na nilahukan ng 5 pangkat ng mga mag-aaral ng grade 8 sa pangunguna ng guro sa Filipino na si Ginang Dalia Buan. Ang nasabing paligsahan ay isinabuhay ang nobela ng pag-iibigan ni na Florante at Laura na siyang tinatalakay na aralin sa Filipino ng grade 8 matapos talakayin ang kasaysayan ng nasabing akda ni Francisco Balagtas Baltazar. Nagsipaghanda ng iba't ibang bersyon ng bawat grupo para sa kanilang pagtatanghal na nilahukan pa ng makukulay na mga kasuotan habang binibigkas ng patula ang kanilang mga dialogo. Nagkaroon din ng mga pampasiglang bilang na kinabilangan ng mga awiting Pilipino na kasama rin sa mga aralin ng Filipino tulad ng kantang Hiram. Nagsilbing hurado ang mga guro ng paaralan na sina Ginoong Wilbert Makasaya, Ginang Jennifer Min at Ginoong Gerald Vicente. Sa huli, nagkamit ng mga tropeo ang mga nagwagi, kabilang ang grade 8 Samuel sa ikatlong pwesto, grade 8 Malakay sa ikalawang pwesto at itinanghal na kampyon ang grade 8 Jacob. Ayon kay Ginang Buan, kanilang isinagwa ang nasabing paligsahan upang muling buhayin ang kulturang Pilipino sa mga puso ng mga makabagong kabataan ngayon. Lumahok sa National Competency-Based Teacher Standard o NCBTS sina Ginoong Ever M. Samson, Education Program Supervisor ng LRMDS at Ginoong June Bernabe, Master Teacher 1 ng Campino Elementary School. Ang workshop ay ginanap nitong Marso 22 hanggang 24 sa Regional Education Learning Center sa Pulong-Bulo, Angeles City. Layunin ng focus group workshop ang validation upang makakuha ng pananaw ng mga guro, punong guro, taga-Masid, Pampurok at Pansangay upang magamit sa pagsasapinal ng bagong pamantayan sa pagsukat sa mga kaalaman, kasanayan at saloobin sa propesyon ng mga guro. Tinatawag na Developmental National Competency-Based Teacher Standards o DNCBTS. Ang pamantayang panukat na ito ay ang nirevisang NCBTS TSNA na dati nang ginagamit sa profiling ng bawat guro. Ayon sa proponent ng DNCBTS na Philippine National Research Center for Teacher Quality na nakabase sa Philippine Normal University, nirerebisa ang pamantayan sa assessment at profiling ng mga guro upang maibagay ito sa K-12 curriculum at upang maging angkop ito sa kabuuan ng career path na tataki ng isang guro gayon din sa Results-Based Performance Management System o RPMS. Bahagi ng workshop ang familiarization with the standards, discussion of the types of evidence that would demonstrate the indicators, at discussion of practical implications for the implementation of the NCBTS. Gaya ng maraming proyektong pagpapaunlad ng edukasyon sa Pilipinas, nasa tangkilik ng Australian Aid ang DNCBTS, partikular sa paggabay ng University of New England sa Australia. Sa iba pang mga balita, naghahanda na ang mga campus journalists ng Sangay ng Kabanatuan na sasabak sa 2015 National Schools Press Conference o NSPC sa Taguig City sa ika-6 hanggang ika-10 ng Abril. Patunay ng kanilang paghahanda ang pagdalo nila kamakailan sa 2 araw na panrehiyong pagsasanay sa Angeles City.
3 campus journalists mula sa Antas Sekundarya at 3 rin sa Antas Elementarya ng Sangay ang sumailalim sa pagsasanay mula sa mga inimbitahang mga tagapagsanay na kinabibilangan ni Joyce Pañares sa news writing, Rupert Roniel Lacsamana sa feature writing, Paul Icamina sa science writing, Rex San Diego sa sports writing, Manuel Zacaria sa photojournalism, Socorro Vantome sa copy reading and headline writing, ang hindi pong lingkod sa editorial writing at Rene Aranda sa editorial cartooning. Mas mataas ang tsansa ng sangay na kabanatuan sa NSPC ngayong taon dahil 6 na campus journalist ang pambato nito kumpara sa 4 noong nakaraang taon kung kailan nakamit ni Joshua Alamon ng Wesleyan University Philippines ang ikatlong pwesto sa sports writing. Hinikayat naman ng regional supervisor na in charge sa campus journalism na si Ginang Maria Edita Caparas ang mga campus journalist na pagbutihin ang kanilang pakikipagtunggali upang mapanumbalik ng Rehiyon 3 ang korona ng kampyonato na huli nitong nakamit noong 2012 sa Puerto Princesa City, Palawan. Umabot sa 200 incoming grade 7 ang kumuha ng pagsusulit na isinagawa sa Camp Tenyo National High School bilang qualifying test sa mga mag-aaral na nagnanais mapabilang sa SPE class ng paaralan para sa susunod na taong panuruan. Sa pangkalahatang tagubilin ng punong guro ng City NHS na si Dr. Mary Jane Pascual Santos, nagsimula ang pagsusulit sa ganap na ika-9 ng umaga at nagtapos ng ika-12 ng tanghali. Naging punong abala sa paghahanda at pagsasakatuparan ng pagsusulit ang mga guro ng SPE sa panguna ni na SPE Coordinator Dennis Bunag at designated head teacher ng SPE na si Ginang Mopel Panahon. Bumisita rin ang Education Program Supervisor ng Science na si Mr. Romeo Hipolito. Kabilang sa mga barangay na pinanggalingan ng mga mag-aaral na kumuha ng pagsulit ay ang Camp Tenyo, Bakod Bayan, Kalikid Norte, Kalikid Sur, Baquero, Bagong Sikat, Bangad, kung saan maraming mga mag-aaral ay nagmula rin sa pribadong paaralan. Ang mga mag-aaral ay sumabak sa mga pagsusulit sa araling Math, Science at English. At yan po ang ating mga balita ngayong gabi. Magbabalik po ang ating programa para po sa ating tele.